أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang hapon sa inyong lahat o magandang tanghali sa mga nasa Middle East. Sa mga taga-Pilipinas naman ay magandang hapon, magandang gabi sa inyong lahat. Ngayong araw po, ang unang simula natin sa ating pag-aaral patungkol sa mga kwento na hango sa Quran, umula sa Quran, na ito ay maliban sa mga kwento sa mga propeta. Nakwento po natin ang maraming mula kay Propeta Adam a.s. hanggang kay Propeta Isa a.s. At ngayon naman ang ating mga pag-aaralan o yung mga paksa natin ay patungkol po sa mga kwento na mula sa Quran. Kabilang dito ang kwento ni Qabil at saka ni Habil. Ganon din si Propeta Musa at saka ng Banu Israel. May mga kwento rin na nabanggit sa Quran patungkol dito. At yung mga aral na mapupulot natin sa mga kwento na ito. Siyempre, yun ang pinakamahalaga dahil tayo po ay nag-aaral ng mga kwentong ito upang tayo ay makapulot ng aral dito. Yan po ang dahilan kung bakit ang banal na Quran, yan po ay pinadala sa atin at marami mga kwento. Hindi po ang Quran ay libro na tinatawag na history, bagkus nagbibigay ang Quran ng mga kaalaman patungkol sa mga naunang mga propeta upang ito ay mapulutan natin ng aral, upang tayo ay makakuha ng aral sa mga kwento na ito, sa kwento ng mga nauna sa atin. Dito, kay Habil at saka si Qabil, ito ay kwento ng magkapatid na kung saan dapat ay mapulutan natin ito ng aral. Na kwento ng isang tao na hindi makontento, nagkaroon ng inggit sa kanyang kapatid. Kwento ng pagtitiis sa kanyang kapatid, ganun din. Kwento rin ng isa, ang pinakaunang pumatay sa tinatawag ng mga nilikha. So dito, basahin natin sa Suratul Ma'idah, sa verse 26. Basahin natin ito kung gusto niyo basahin sa mga translation na meron kayo sa Suratul Ma'idah 26 na sinabi ng Allah, "Watlu 'alayhim naba'a ibnay Adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala al-aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin." Ila akhir al-ayah. Si Propeta Adam a.s. ay unang nagkaroon ng anak ay si Qabil at saka ang kanyang kapatid na babae. At pagkatapos ay sumunod si Habil at saka ang kanyang kapatid na babae. So dito, sa pamamaraan na kung saan ito ay pinahintulutan sa panahon, ito sa panahon ni Propeta Adam a.s. para dumami ang mga tao, ay ang dalawang magkapatid na magkasunod ay sila yung tinatawag na pinapakasal. So si Qabil at ang kanyang kapatid at saka si Habil at saka ang kanyang kapatid ay ang panganay na si Qabil ay ang kanyang mapapakasalan ay yung kapatid ni Habil. Si Habil naman ay ang kanyang mapapakasalan ay yung kapatid ni Qabil na yung panganay. So panganay si Qabil at sa kanyang kapatid at saka si Habil naman ay sila yung mas bunso. Dito, syempre sa kanilang paglaki, lumaki sila at kabilang sa itinuro sa kanila o inutos sa kanila ng kanilang tatay na si Propeta Adam a.s. ng ating tatay na syempre yung maghanap buhay at yung pag-aalaga ng mga hayop ay kanyang ipinagkatiwala kay Habil. At ang pag-aalaga naman o yung pagtatanim naman ay kanyang ipinagkatiwala at itinuro niya ito kay Qabil. So dito, dumating yung pagkakataon na kailangan o ipapakasal ni Propeta Adam a.s. si Habil sa kapatid ni Qabil, yung babae na panganay dahil mas bunso si Habil. At ganoon din si Qabil ay ipapakasal doon sa bunso na kapatid ni Habil, yung kakambal niya. Dito, binanggit dito, "Watslu 'alayhim naba'a ibnay Adam bil haqq." Sabihin mo, O Muhammad, sabihin mo
sa mga tao, ibalita mo sa mga tao. Ibig sabihin, unang mapupulot natin na aral dito, ito ay aral sa lahat ng mga angkan ni Adam. Okay? Ito ay sinabi, watslu alaihim naba abnai Adam. So lahat ng mga, kaya makikita natin, ang unang talata na ibinaba sa banal na Quran ay yung aya na iba yung Iqra. Meron tayo tinatawag na yung Suratul Fatiha, kabilang sa sura na ibinaba, alhamdulillahi rabbil alamin. Siyempre, ang unang aya na ibinaba sa Quran ay yung tinatawag na Iqra. Pero sa sura, maraming nagsabi na mga ulama na ito ang Suratul Fatiha. So dito makikita natin yung sinabi ng Allah na alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, ang lahat ng papuri ay para lamang kay Allah, ang Panginoon ng tinatawag na ng sanlibutan. So ang ating relihiyon ay pangkalahatan. Okay? Pangkalahatan. At ang dito makikita natin sinabi ng Allah, sabihin mo o Muhammad, basahin mo sa kanila na naba'u bnai Adam, yung balita, yung kwento sa dalawang anak ni Adam alayhi salam na ito ay totoo. Ito ay totoong nangyari. Okay? So itong totoo na pangyayari, kinukwento ito ng Allah subhanahu wa ta'ala mismo, na kung saan sinabi niya na id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima. Dito si Adam alayhis salam nung isa sa utos sa kanya Allah subhanahu wa ta'ala, ang panganay ay mapapakasalan niya yung babae na bunso, at saka yung panganay naman na babae mapapakasalan niya ay yung bunso na lalaki. So dito dumating si Shaytan, syempre Shaytan, Shaytanu innahu lakum adu mubin. Yan ang binanggit ng Quran. Nung si Adam alayhis salam ay kumain sila, bago sila kumain sa bunga ng prutas, ay nagpaalala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila na mag-ingat kayo sa mga bulong ni Shaytan, dahil ito ay yan ay napakadelikado at yan ay kalaban nyo. So yan, sa una pa lang ay nagpaalala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit itong si Qabil ay dumating sa kanya si Iblis at sinabi niya na, bakit ka papayag? Mas maganda yung tinatawag na yung yung kapatid mo mismo. Yung kapatid niya, kakambal niya, mas maganda. Bakit ka papayag na mapakasalan mo yung mas bunso? At dahil dito, ay sinabi niya sa kanyang tatay na hindi ako papayag sa ganyan na na mapakasalan ko yung mas gusto ko itong bunso, yung kanyang kakambal, yung kanyang kaparehas na pinanganak. Dahil dito sinabi sa kanya ni Adam alayhis salam na yan ay hindi pwede. Yan ay wala sa batas, dahil ang batas na utos sa atin ng Allah ay ang panganay ay mapapangasawa niya yung bunso na babae. Yung panganay naman na babae, mapangasawa niya yung bunso na lalaki. Yan ay pinapahintulutan sa panahon nila. Ganun din, halimbawa, ang pagsujud, pagpapatira pa, pinapahintulutan sa panahon ni Propeta Yusuf alayhis salam. Sa panahon natin, pinahintulutan sa atin na maging kibla yung Kaaba. Na dati, ang mga naunang mga tao ay, ang kibla nila ay ang tinatawag na Masjidil Aqsa. So yun ay mga bagay na pinapahintulutan at binabago ayon sa kagustuhan ng Allah. Pero ang pagsamba sa nag-isang tagapaglikha, yan ay mga batas na hindi nababago. Ang pagsamba na pagdarasal sa kanya, hindi nababago. At iba pa. Okay? Pero may mga bagay na binabago ng Allah ayon sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala, nakadepende sa tinatawag na sitwasyon ng bawat nasyon. Okay. Ngayon, dahil dito, tumanggi, dahil nagkaroon siya ng inggit, kaya napakadelikado ang inggit. Dahil hindi siya nakontento. Mas gusto niya, yung hindi pagkakaroon ng pagiging makontento sa buhay, yan isa sa dahilan ng pagkakaroon ng pagmamalaki, pagkakaroon ng inggit, at napakadelikado yan, subhanallah. Nainggit siya dun sa kapatid niya. Nainggit siya, subhanallah. At mas gusto niya ito. At syempre, sa pag-asawa, ang titingnan natin unang-una, sinabi sa hadith ni Propeta na pipiliin natin yung maganda, yung malaking pamilya, at saka yung tinatawag na mayaman, at pang-apat yung may relihiyon, yung mabuti ang kanyang pananampalataya, ibig sabihin yung kanyang relihiyon. At siyempre kasama diyan yung ugali niya. Marami kasi nag-aasawa na maganda lang, hindi, kailangan ay piliin natin na mayroong relihiyon. Maganda kung may asawa ka na maganda, tapos may relihiyon, napakaganda po yun. Pero kung hindi natin mahanap yung kumpleto na ito, may kulang doon. Ang mahalaga ay mahanap natin yung may relihiyon. May relihiyon na nandun yung mabuting pag-ugali. Dahil
Tingnan mo sa panahon natin ngayon, napakaraming natutulfo. Bakit pumupunta pa sa tulfo? Dahil yan ay patunay na walang kaalaman sa Islam. Lalo na may mga kapatid tayo, sisters tayo ng mga Muslim din, nag-aangkin na Muslim, sila ay pumupunta kay tulfo. Yan ay tinatawag na bagay na nakakalungkot. Yan ay kakulangan sa relihiyon. Kaya ang pagpili ng asawa ay siyempre pipiliin mo yung kung makikita mo yung kumpleto na yun, maganda, napaka swerte ng tao. Kung may napakaganda po yun. Pero ang pinakamahalaga doon, sinabi ng Allah ay sinabi ng propeta ay fadfar bidat din taribat yadak. Piliin mo ang may relihiyon para ikaw ay maging mapayapa at maging maganda pamumuhay mo. So ang relihiyon pag-uugali kasama yan, hindi yan pwede maghiwalay. Okay? So yung iba, maaring makuha na mahanap natin, maaring hindi. Yan ang isa sa natin dito. So si Qabil hindi siya makontento. Mas nanaig yung kagustuhan niya sa kagandahan. Subhanallah. Dahil sa bulong ni Shaitan. So, si Shaitan palagi ay nandiyan para maglagay, sa tao. Okay. Ngayon, sinabi dito na itqarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima. Ngayon, walang choice si Prophet Adam alayhis salam dahil ayaw pumayag ni Qabil. At si Qabil ay mas matapang, mas malakas. Subhanallah. Si Habil naman ay siyempre mas masunurin siya. Yun ang katangian niya, mas malapit siya kay Propeta Adam alayhis salam dahil sa kanyang katangian. Yan ang ibang nabanggit ng ating ibang mga ulama. So dahil dito, dahil yun ang tinatawag na batas, binigyan sila muli ng pagkakataon ni Propeta Adam alayhis salam na tinatawag na sila ay magbigay ng tinatawag na alay. Sila ay mag-aalay para makita ng Allah at sabi sa kanila ni Propeta Adam alayhis salam at makikita natin kung sino ang tatanggapin sa inyo dalawa kung mag-aalay kayo. So nag-alay itong dalawa. Itong si Qabil ay syempre siya ay nagtatanim, pumili siya ng mga hindi nakakain, yung mga sa kanya mga pananim, yung mga itatapon na, yun ang kanyang inalay. So dito, yung pagiging kuripot lalo na sa para kay Allah ay napakadelikado. Dahil yan ang dahilan minsan na hindi tatanggapin yung gawain natin dahil napakakuripot. Subhanallah. Ang Allah ang nagbigay sa atin ng kayamanan, nagbigay sa atin ng biyaya. Bakit tayo magkukuripot lalo na pagpara sa kanya? Subhanallah. So itong si Qabil ay napakakuripot niya. So nagtipon siya ng mga pananim niya, ng mga itatapon, mga hindi na pwede, yun ang inalay niya, kaya hindi tinanggap ng Allah. Si Habil, nag-aalaga ng mga hayop, ay kumuha siya ng kambing o yung tupa na pinakamaganda na tupa at pinakamalusog, yun ang inalay niya at ito ay nasunog. Sa panahon nila, ay kapag tatanggapin ang alay, ay nasusunog ito, nawawala ito, naglalaho. Ngayon, ang nasunog o naglaho ay yung tinatawag na inalay ni Habil na patunay na tinanggap ang kanyang tinatawag na alay. Kaya ibig sabihin, siya ang makakapag-asawa doon sa tinatawag na kapatid niya o na tinatawag na mas panganay sa kanya na babae. Ngayon, itong si Qabil, subhanallah, dito sinabi ng Allah, fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Dito ay sinabi ng Allah na tinanggap sa isa sa kanila at hindi tinanggap sa isa sa kanila. Tinanggap doon kay Habil. Bakit? Dahil siya ay nag-alay ng pinakamagandang anong meron siya. Sinabi ng Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Hindi niyo matitikman ang tunay na kabutihan hanggat hindi kayo magsakripisyo, magbigay ng mula sa inyong mga gusto na kayamanan. Subhanallah. Natatamaan tayo lahat dito. Pag magbibigay tayo ng kawang gawa, yung piso, 2 piso. Subhanallah. Pero kapag sa ibang bagay, kainan sa barkada, kahit 1,000 gagastusin. Subhanallah. Yan ay dapat na bigyan natin ng pansin. Kapag ito ay para kay Allah, ay gawin natin ito yung ikhlas at yung pinakamainam na mula sa ating kayamanan. Bakit? Ito ay matitira sa atin. Ito ay baon natin sa araw ng paghukom. At ito ay magiging biyaya. Ito ay dagdag biyaya sa atin kapag tinanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag ito ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. At dahil dito, sinabi, ito na yung epekto. Yung tinatawag na, subhanallah, yung pagkakaroon ng inggit.
Anong sabi sa kanya ni Qabil nung hindi tinanggap? Nakita niya itong kapatid niya, hindi tinanggap yung kanya, si Qabil, si Habil ay tinanggap. Sabi niya, qala la'aqtulannak. Papatayin kita, sabi ni Qabil kay Habil. Bakit? Dahil sa inggit niya, dahil hindi niya nakuha yung gusto niya, at dahil dito walang ibang paraan kundi ang naisip niya ay papatayin niya si Habil. Subhanallah. Marami yan. Marami. Kahit hindi pumapatay ng baril o anuman, ay pumapatay ng salita. Maraming magkapatid na hindi nag-uusap dahil pinapatay niya ng salita. Masakit magsalita sa kanyang kapatid. Dahil sa inggit lamang. Halimbawa, may narinig siya na nakabili si brother o pinsan mo o kapatid mo, ng bagong sasakyan. Sabi niya, sana madisgrasya, sana Subhanallah. Yung inggit, napakadelikado yung inggit na ito. Napakadelikado. Kasi pumapatay ito ng tao. Tingnan mo sa kwento na ito. Sabi, la'aqtulannak. Dahil hindi niya nakuha yung kanyang gusto, na yun ay binigay sila ng pagkakataon ni Adam a.s. At ganun din ay tinatawag na yung inggit niya pa rin sa kanyang puso. May tanong dito, lahat ba, may tao ba na hindi nainggit? Lahat tayo nainggit. Si Hasan al-Basri ay tinanong, isa sa mga ulama ng salaf. Tinanong siya patungkol sa lahat ba ng tao ay nagkakaroon ng inggit? Sabi niya, lahat ng tao ay nagkakaroon ng inggit. Pero may mga tao na hinayaan ito, may mga tao naman na itinago at nilabanan ito. Lahat tayo nagkakaroon ng mga inggit na nakikita natin. Pero ang mga ibang tao, mayroon silang paniniwala at sila ay tinatawag na kontento sa meron sila, itatago nila ito sa puso nila, hindi nila lalabanan nila si Syaitan at ito ay mawawala. Pero ang mga tao na puno-puno ang kanila puso ng inggit, galit sa kapwa, nandyan yan. Kaya kahit masira ang lahat, wag lang magkaroon ang kanyang kapatid, ang kanyang kamag-anak. Sa panahon natin ngayon, marami mga magkakaibigan, magkakapatid, yung tito niya, pamangkin niya, pinsan niya. Bakit? Dahil lang sa pagkakaroon ng inggit hanggang ngayon, hindi nag-uusap. May nagsuntukan, may nagpatayan, subhanallah, dahil sa pagkakaroon ng tinatawag na inggit. So, napaka-delikado itong pagkakaroon ng inggit, subhanallah. Meron tayong inggit, pero dapat labanan natin si Syaitan, tanggalin natin ito, itago natin sa puso natin, at manalangin tayo kay Allah. At kapag nakita natin ang biyaya ng ating kapatid, labanan natin si Syaitan. Ayaw ni Syaitan. Anong ayaw ni Syaitan? Na manalangin tayo at malugod tayo. Subhanallah. Ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hindi magiging kompleto ang iman ng isang tao maliban sa gustuhin niya sa kanyang sarili ang mga bagay na gusto niya sa kanyang sarili. Gustuhin niya sa kanyang kapatid ang mga bagay na gusto niya sa kanyang sarili. Allahu Akbar. Kaya manalangin. Pag nakakita ka narinig mo na mayroong biyaya ang kapatid mo, pinsan mo, kamag-anak mo, kaibigan mo, sabihin mo, Masya Allah, magdua ka, barakallahu fihim, barakallahu fikum. Magdua, nawa ay panatilihin sa kanila ang kanilang biyaya. Nawa ay paramihin pa ang kanilang biyaya. Bakit? Isa sa mga nabanggit din sa hadith, ito ay labanan mo ang sa'yo, yung mga wiswas, mga bulong ni Syaitan. Yan ang una. At ganoon din na may anghel na nananalangin na kapag ang tao ay nanalangin sa kanyang kapatid, ay sasabihin nila na, amin, ya Allah, tanggapin mo at bigyan mo rin itong tao na nanalangin. Allahu Akbar. Ang Islam ay napakaganda. Gustuhin mo sa kapatid mo ang mabuti, ang kabutihan. Ganun din na ikaw ay tutulungan ng Allah. Allahu Akbar. Yan ay napakaganda na turo ng relihiyong Islam na dapat panatilihin natin bilang isang mananampalataya. Ngayon, sabi ito, la'aqtulannak. Qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Tunay, sabi ng kapatid niya si Habil, ay tatanggapin lamang kasi silang may takot kay Allah. Silang may takot. Kasi may takot, kapag may takot ka kay Allah, tatanggapin ang iyong pagsamba. Kapag may takot ka kay Allah, magkakaroon ka ng tinatawag na tunay na pagsamba. Iiwasan mo ang mga gawain na masasama. Yan ang tinatawag na pagkakaroon ng takot. Kaya tatanggapin Allah sa mga matakotin sa kanya. Kaya hindi tinanggap sa bakit? Kasi ang ibinigay ni Qabil ay yung mga hindi na pwede na mga pananim niya. So dito, sabi ni Habil kay Qabil, la im basatta ilayya yadaka litaqtulani
ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak. Inni akhafu Allah rabbal alamin. Sinabi ni Habil na kapag ako ay sinaktan mo sa pamagitan ng iyong kamay, napapatayin mo ako, ma ana bibasit, hindi kita, sabi niya, sasaktan. Hindi ako gaganti sa pamagitan ng aking kamay, liaqtulak, para patayin ka. Hindi ako ganoon. Kung gusto mo, nasaktan ako, hindi kita sasaktan. Sabi ni Habil. Ito yung tinatawag na pagtitiis, pagmamahal sa kapatid. Minsan, may mga kamag-anak tayo, may mga ano tayo, nakarinig tayo ng mga masamang salita, mga tinatawag na salita na hindi natin magustuhan. Pero ang iba hindi talaga makapagtiis. Dapat magtiis tayo. Sabi nga nila, pag binato ka ng bato, batuhin mo ang tinapay. Yan ang turo ng Islam, hindi babatuhin mo ng tinapay, kundi kapag tayo ay may mga tao na nagsalita sa atin na masama, wag tayong gumanti. Yan ang hindi turo ng Islam yan. Bakit? Dahil ang Allah, una, gagantipalaan tayo. Pangalawa, ay siya, ang Allah, ang makatarungan na siya ang gaganti kapag ang tao ay nagtiis at hindi siya gumanti. Allahu Akbar. Yan ay mataas na iman o pananampalataya kapag nagkaroon ang tao sa ganyang bagay. So dito, bakit nagkaroon si Habil ng ganyang pananampalataya na sinabi niya, kahit saktan mo ako, di ba? Hindi ako gaganti. Hindi ako gaganti. Subhanallah. Bakit? Dahil kapatid niya yun eh. Tayo, subhanallah, kahit kapatid natin, nakarinig lang tayo ng salita, talagang gaganti ng salita. Chinismis, magchismis din. Sinaktan, mananakit din. La hawla wala quwwata illa billah. Kapatid natin yan. Hayaan natin na tayo ay inaapi. Kahit na tayo ay wag lang tayo amang api. Mararamdaman din. Tingnan mo. Ito payo ko sa akin sarili sa lahat. Ang tao kapag mayroong isang kapatid na kwento, nung sila ay mga bata pa hanggang sila ay lumaki na, hindi sila talaga magkasundo. Itong tao na ito palagi sila nag-aaway. Wallahi, kwento ng tao na ito. Sabi niya, nung namatay ang kapatid ko, biglang nadisgrasya, namatay ang kapatid ko. Wallahi, kapag pumapasok ako, sabi niya, sa kwarto ng kapatid ko, luha, iyak. Dahil nagsisisi siya. Dahil sa mga panahon na magkasama sila ng kapatid niya, ay hindi sila magkasundo, hindi sila nagkaroon ng tunay na pagkakapatiran, palagi silang nag-aaway, palagi niyang inaaway, palagi niyang yung tinatawag na mga nagsasalita na masama. Pagkatapos nung namatay ang kanyang kapatid, halos iyak siya ng iyak. Bakit? Dahil sabi niya, sana ay may babalik ko lang yung panahon na nandyan ang kapatid ko. Kapatid natin yan. Kapatid mo yan. Subhanallah. Kamag-anak mo yan. Tito mo yan. Pamangkin mo yan. Sino may kamag-anak niyan? Ikaw. Kung ano man. Kaya nga sinabi ng propeta, ang tunay na pagmamahal sa kamag-anak, ang tunay na pagiging mabuti sa kamag-anak, kahit na ikaw ay hindi sila nagiging mabuti sa iyo, ay maging mabuti ka pa rin sa kanila. Subhanallah. Napakaganda ng relihiyong Islam. Sana ito'y sa buhay natin. Subhanallah. Sinabi dito na inni akhafu Allah rabbal alamin. Dahil ako, sabi ni Habil, ay natatakot kay Allah. Natatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Meron siyang pagkatakot, kaya kahit saktan mo ako, hindi kita sasaktan. Allahu Akbar. Samantalang kaya niyang gumanti, pero sabi niya, natatakot ako kay Allah dahil ikaw ay kapatid ko. Allahu Akbar. Kaya, napakaswerte kapag meron tayong kapatid na matiisin, kapatid na tinutulungan tayo, pinapayuhan tayo, kapatid na kahit na naging masama tayo sa kanila, nagtitiis sila, nagiging mabuti sila. Subhanallah. Minsan, may mga kamag-anak tayo minsan na nagkaroon tayo ng hindi pagkakaunawaan. Wallahi, dapat patuloy yung pag-connection natin sa kanila. Hindi dahilan ng hindi niya pag-reply, hindi dahilan ng kukunting bagay, putulin natin ang connection natin sa kanila. Lalo na sa ating mga kapatid na buo. Kapatid natin sa nanay, sa tatay, pinsan natin, tito natin, pamangkin natin. Dapat panatilihin natin ang pagkakapatiran. Allahu Akbar. Sinabi ng Allah na inni uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmika fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'ud dhalimin. Sabi ni Habil kay Qabil na kung papatayin mo ako ay hindi ako gaganti, hindi kita sasaktan, bagkus ito ay ibibigay ko kay Allah. Si Allah ang tinatawag na ako ay magtitiwala at aasa kay Allah.
Siya ang bahala sa iyo sa anuman ang gusto mo na gawin sa akin. Siya ang magpaparusa sa iyo kapag ikaw ay gumawa ka sa akin na masama. So napakahalaga ito na bagay. Kapag pagtiwala kay Allah na ito ay bagay na dapat na isipin ng isang tao na kapag anuman may mga pagsubok sa atin, ay magtiwala tayo kay Allah. Ang Allah ay makatarungan. Hindi pwede na ang tao ay siya ay inapi at siya ay nagtiis para kay Allah na hindi siya gagantipalaan ng Allah. At ang mga tao naman na sila ay nagmalabis sa mga tao ay hindi sila parusahan ng Allah. Siguradong paparusahan nila sila ng Allah dahil ang Allah ay makatarungan. Kaya sinabi niya na ako ay magtitiwala, sa Allah ko na lang yung bagay na ito dahil sa gagawin mo, ang Allah ang bahala sa iyo magparusa. Kaya si Adam, si Qabil ay pinarusahan dito sa mundo at saka sa kabilang buhay. Paparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang tinatawag na tao na dahil sa kanyang ginawang kasalanan na pagkainggit at pumatay siya nang walang kalaban-laban, kahit sinabi sa kanya ni Habil, hindi ako gaganti, hindi ako hindi kita sasaktan, ako'y natatakot kay Allah, pero ganun pa man ay ginawa pa rin ito ni tinatawag na Qabil. Sinabi sa Banal Quran, fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha min al-khasirin. At yun ang nangyari kay Qabil sa kanyang pagkakaroon ng inggit. Subhanallah. Sa panahon natin ngayon, napakarami. Nagkawatak-watak na pamilya dahil lamang sa salita, dahil lamang sa lupa, dahil sa bahay, paghati-hati ng kayamanan. Subhanallah. Nagkawatak-watak ng pamilya. La hawla wala quwwata illa billah. Mayroon pang nagpatayan dahil lang sa politika. La hawla wala quwwata illa billah. Pagkakapatiran, kapatid natin ito. Subhanallah. Kapatid. Allahu Akbar. Ganun din, na dito sinabi niya na dahil sa yung mga bulong sa kanya ni Shaitan, dahil sa kanya pagkakaroon ng inggit, ay sa faqatalahu, pinatay niya. Hindi na natin, sa ibang mga riwaya, binanggit nila kung papaano pinatay. May nagsabi na ano daw bato, ano pa mang. Dito, ang sabi dito ay faqatalahu, pinatay niya. So hindi na natin anuhin dito kung paano yung pamamaraan. Ang mahalaga dito ay pinatay niya. Subhanallah. Pagpatay sa kapatid, la hawla wala. Napakasakit ito, lalo na sa magulang. Sa magulang, kaya paalala ito sa atin lahat. Ang pag-aaway ng magkapatid ay napakasakit sa ating magulang. Napakasakit ito. Yung magkapatid, hindi mo man saktan ang iyong magulang, pero kapag kayo ay hindi magkasundo ng iyong mga kapatid, ay sobrang nasasaktan ng magulang. Ang gusto ng magulang ay nagkakaisa ang mga anak. Pero kapag ikaw ay nakikipag-away dito, nainggit ka doon, sinisiraan mo si kapatid mo na ganito, wallahi, para mong sinasaktan ang nanay at tatay mo. Subhanallah. Masakit yan. Lalo pag nagkaroon ng patayan, dahil lamang sa mga bagay na, kung titingnan naman natin, ay kakaunting bagay lamang ito. Mga pamilya na hindi na nag-uusap hanggang ngayon. Subhanallah. Gusto niyo ba na nalulungkot ang magulang niyo? Ang magulang natin, nanay natin, tatay natin, dahil lamang sa mga bagay na hindi dapat, napakaliit na mga bagay. Subhanallah. Subhanallah. Dapat ay ipakita natin ang pagmamahalan natin upang maging masaya ang ating mga magulang. At dito, sinabi sa Banal Quran na faasbaha minal khasirin, at kabilang siya sa tinatawag na mga talunan. Mga talunan. Siyempre, dahil ang kanyang ginawang kasalanan na ito ay siya ang pinakaunang pumatay. Subhanallah. Kasi sinabi sa hadith na lahat ng mga tao na pumapatay ay mayroong subhanallah kasalanan. Si Qabil, bakit? Dahil siya yung unang pumatay. Siya yung nag-iwan ng bagay. Siya yung nag-iwan ng ganyang bagay. Siya yung nagpasimula. Subhanallah. At dahil dito sinabi rin dito na فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْعَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ. Dito hindi alam ni Qabil anong gagawin niya. Isang araw, dalawang araw, nangangamoy na. Anong gagawin niya sa kanyang kapatid? La hawla wala quwwata illa billah. Siya. At pagkatapos, hanggang sa mayroong tinatawag na ibon, yung uwak, ay dumating, isinugo ito ng Allah subhanahu wa ta'ala, at
yung dalawang yun ay pinatay din niya yung kanyang isang kasamang ibon na uwak, at pagkatapos ay nilibing nung ibon ang kanyang kapatid na ibon. Subhanallah. Nakita ito ni Kabil. Dahil hindi niya alam. Pinapakita sa kanya ng Allah na anuman ang lakas mo ay ikaw ay mahina. Ikaw ay mahina. Subhanallah. Hindi niya alam ang gagawin niya sa kapatid niya. Ay pinakita sa kanya ng Allah kung anong gagawin niya. At dito nilibing niya. Sabi, Qala ya laytani a'ajaztu an akuna mithla hadha al-ghurab fa uwari sawat akhi fa asbaha minan nadimin. At dito sinabi na hanggang sa sinabi sa kanya o sinabi ni Kabil na subhanallah maging yung tinatawag na paglibing, yung gagawin, ano yung gagawin niya, hindi niya alam, subhanallah. Sabi niya, mas mabuti pa yung tinatawag na ibon na yun, yung uwak na yun, dahil nilibing niya kanyang kapatid. Ako hindi ko alam anong gagawin ko sa aking kapatid. At nilibing niya si Kabil, at pagkatapos ay dumating si Adam a.s. na hindi niya alam kung ano ang nangyari. Nagtanong siya hanggang sa tinatawag na si Kabil ay siya ay umalis. Siya ay umalis dahil sa tinatawag na bagay na kanyang ginawa. At dito, fa-asbaha minan nadimin, siya ay kabilang sa mga nagsisisi. Kabilang sa mga nagsisisi. Hindi siya nagsisi na nagbalik loob kay Allah, kundi yan ay pinagsisihan niya yung bagay na ito na ginawa niya sa kanyang sarili. Pero hindi siya nagbalik loob dahil na ang nabanggit dito ay paparusahan siya. Paparusahan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dito, napakaiksing kwento ito. Mula sa 26 hanggang sa 31 na aya. Pero kung titingnan natin, kung panghawakan natin bilang isang Muslim ang turo sa atin ng Islam, ay makakaiwas tayo at magiging payapa ang pamumuhay natin. Ang pagkainggit ay napakadelikadong sakit na kapag ito ay hinayaan ng tao, hindi niya ito itinago at ginamot, ay napakadelikado. Umaabot ito sa papatay ang tao, wala siyang kasiyahan din. Hindi magiging masaya ang tao. Subhanallah. Bakit? Dahil nakatingin lamang siya. Parang CCTV ang kanyang mata. Nakatingin lamang siya sa biyaya ng iba. La ilaha illallah. Hindi niya makita yung anong meron siya. Meron siyang pagkain, meron siyang puno ang kanilang refrigerator, puno ang kanyang wallet, puno ang kanyang bahay ng mga appliances. Pero dahil puno ang kanyang puso ng pagkainggit, puno ang kanyang puso ng galit sa kapwa, hindi niya mapansin ang biyaya sa kanya ng Allah. La hawla wala quwata illa billah. Kaya ang pagkainggit ay napakadelikado na dapat labanan ng isang mananampalataya, at dahil sa ito ay mula kay Shaitan. Siyang nagmula nito. Nainggit si Iblis sa tatay natin na si Adam a.s. Kaya dahilan na hindi siya nagpatira pa. Dahilan ng pagmamayabang ng tao ang pagkakaroon ng inggit. Dahilan ng paninirang puri. Dahilan ng panlilibak. Kaya pag binanggit sa iyo ang kapatid mo, kilala mo si ganito o si ganito, pag pinag-usapan, anong masasabi ng tao? Ay, si ano yun? Ano yun? Pangitang ugali nun. Si gano'n. Bakit? Dahil inggit ang nasa puso ng tao, kaya puro na lang negative kapintasan ang maririnig mo sa kanyang kapatid. Bakit? Inggit. Subhanallah. Gusto niyang siraan ang kanyang kapatid dahil sa inggit. Pagmamayabang, siya lang ang magaling. Bakit? Inggit. Subhanallah. Kaya iwasan yan. Gamutin ang sarili. Una, manalangin tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, tanggalin mo sa puso ko ang pagkainggit. At Ya Allah, maging makontento ako sa mga biyaya sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag narinig mo ang biyaya ng kapatid mo, magsabi ka ng Masya Allah, Barakallahu Fik, manalangin ka sa kanila. Labanan mo si Shaitan, syempre. Labanan mo. Huwag ka magpatalo. Subhanallah. At, syempre, gawin natin ang mga bagay na makakatulong sa atin. Yung maging makontento tayo sa binigay sa atin ng Allah. Sinabi sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sino man ang nagising sa umaga na meron siyang pagkain sa oras na yun, malusog ang kanyang pangangatawan, at siya ay payapa siya, ay parang binigay sa kanya ang biyaya, ang lahat ng biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, huwag mong titingnan ang mas mataas sa iyo, tingnan mo ang mas mababa sa iyo, para makita mo ang napakaraming biyaya sa iyo ng Allah. Huwag kang parang investigador, parang CCTV,
Magkano sahod ni ano? Magkano galing abroad yan? Magkano sahod daw niya? Magkano yung kita ni ano sa kanyang business? Subhanallah. Kaya pag nalaman niya, la ilaha illallah, hindi niya tanggap. Ano siya? Yung kanyang puso ay, subhanallah, napupuno na ng inggit dahil sa, yun. Para siyang investigador. Lahat ng nalang, kailangan niya malaman. La hawla wala quwata illa billah. Iwasan natin yun. Pati yung tinatawag na, pag-ano rin sa tinatawag na sa Facebook, hindi lahat ng bagay ipopost natin. Meron bago cellphone, meron sasakyan, meron pagkain, lahat na lang ipopost. Nagiging dahilan din yan ng iba nasasaktan. Bakit? Dahil yung iba walang makain. Ikaw, kumain ka, ang binayad mo 10,000 dahil lang sa isang pagkain lamang. Pero may kapatid ka na hindi nakakakain. Subhanallah. Subhanallah, la ilaha illallah. So dapat ay sikapin natin sa ating sarili. Lahat tayo, gaya nga na sinabi ni Hasan al-Basri, lahat tayo meron sa puso natin, nandyan yan. Pero ang may mga tao na ito hinayaan nila, may mga tao na tinago nila, nilabanan nila si Syaitan. Kaya sila ay nagwagi. Hanggang nabubuhay pa tayo, dapat tayo ay magtiis. Labanan natin si Syaitan. Ipakita natin na kaya natin. Kaya nga, ito ay payo ko sa aking sarili at sa lahat, lalo na sa mga magkakapatid. Wallahi, hindi po dapat na magkaingitan, hindi po dapat magsiraan, hindi po dapat magkawatak-watak ang magkakapatid dahil lamang sa mga bagay-bagay. Hayaan mo kunin nila ano meron, pero manatili ang iyong pagkakapatiran. Lalo na sa kapatid mo na po. So, dito po, sa lahat po muli nang bumati sa inyo ng Assalamualaikum, wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nawa nakapulot tayo ng aral sa araw na ito sa kwento ni Qabil at saka si Habil. At saka ganun din, kung may mga katanungan kayo, pwede po kayo mag-comment, mag-message. Kung hindi ko po napapansin, pwede po kayo mag-message muli para makita natin at mabigyan natin ng linaw kung alam natin. Kung hindi naman, itanong natin sa ating mga ulama. Kung meron tayong mga nababanggit na mga pagkakamali, sana po itama niyo po tayo dahil tayo lamang ay tao din. Ako po muli nagpapasalamat sa inyo at bumabati ng pagbati ng Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.